Mga warship ng China hindi umubra, walang nagawa mga kapatid sa naval drills ng Pilipinas. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Samahan ninyo ako mga kapatid. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Samahan ninyo ako mga kapatid sa mga bago pa lamang dito sa ating YouTube channel. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, huwag nyo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga kasama, mga bagong kaibigan, sa mga Pilipino na talagang iginigiit na ikipaglaban para sa ating karapatan, no? Pasensya na sa mga pro-China nanonood sa atin ngayon. Pasensya na, pero talagang hindi uubra talaga yung mga sinasabi ninyo eh. Alright? Bago natin to simulan mga kapatid, no? Basahin muna natin itong topic na pag-uusapan natin ngayon, mga warship ng China. Hindi nakahadlang sa naval drills ng Pilipinas, Australia, New Zealand at US sa West Philippine Sea. Etong video panonoorin natin, itong balitang to mula rito sa PTV Philippines. Samahan ninyo ako mga kapatid. Wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Kabila ng presensya ng mga warship ng China, matagumpay ang ika-12 multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Ilang tila drone naman ang namataang umaaligid sa BRPO Rizal na kasama sa pagsasanay. Narito ang report. So napag-usapan na natin yung tungkol dun sa drone, no? Hindi alam kung kaninong mga drone yon mga tol. Pero habang nagsasagawa kasi tayo ng joint maritime drills dito sa West Philippine Sea, namataan etong mga warship ng China. Namataan silang umaaligid na tila ba nagmamasid. Good thing lang mga tol kasi meron tayong mga kasamang bansa tulad ng Australia, US, New Zealand, which is napakalaking patunay. Napakalaking ebidensya mga tol nitong pagkakataon na to para ipakita sa lahat, lalong-lalo na sa mga mambabatas natin, kung ano ang nagiging tulong, 'di ba, ng presensya ng ibang bansang malalakas, malalaki para magkaroon ng kapayapaan dito sa West Philippine Sea. Bakit ko nasabi? Kasi whenever na tayo nagsasagawa ng mga ganitong paglalayag, tayo lang mag-isa. Andiyan dyan ng China nakabuntot, nakadikit, nagkakaroon ng harassment, nagkakaroon ng tensyon. Pero kapag meron tayong mga kasamang bansa tulad ng Australia, New Zealand, Canada at kung sino pa mga tol, nandiyan dyan ang presensya ng China, oo, pero hindi sila makalapit. Hindi sila makalapit sa atin. No? Nasa distansya sila. So anong nangyayari? May kapayapaan. See? Kaya dun sa mga nananawagan na i-abolish, for example, yung Mutual Defense Treaty, wag na tayong makipag-alyansa pa sa kung sino-sino man bansa dahil nagagalit ang China, talaga mga pro-China sila mga tol. Biruin mo, iniisip nila yung sinasabi ng China kaysa yung sinasabi mismo ng ating mga kababayan. Diba? Mas iniisip nila kung ano yung nararamdaman ng bansang umaangkin sa ating teritoryo kaysa sa nararamdaman ng mga Pilipino. Diba? Ulitin natin mga tol, hindi gusto ng Pilipinas ang gulo, hindi natin gusto ang gera. Diba? Pero hindi natin sila pwede, hayaan lang. So ang ginagawang paraan ng ating mga otoridad mga tol is nagsasama tayo ng mga malalakas din na bansa hanggat hindi pa talaga natin kaya mag-isa. Kumbaga deterrence, pampigil sa mga tensyon na maaring maganap. Kasi tulad nga nung sinabi ko kanina, kapag tayo lang mag-isa, andiyan dyan ang tensyon, nandiyan dyan sila, nandiyan dyan ang presensya nila mga tol, hinaharas tayo, wina-water cannon, hinahabol. So ito yung pinakamagandang patunay para makita kung gaano kahalaga etong mga ganitong tawag dito, bilateral o multilateral kasi mas marami. Multilateral naval drills. 'Di ba? Napaka-importante nito mga tol. Tuloy natin. Dalawang araw nagsanay sa West Philippine Sea ang mga Navy ng Pilipinas, Australia, Estados Unidos at New Zealand na lumahok sa kauna-unahang pagkakataon. Bahagi ito ng ika-12
multilateral maritime cooperative activity na isinagawa sa bahagi ng Zambales, Mindoro hanggang sa bisinidad ng Recto Bank. Naglayag para sa Philippine Navy ang Guided Missile Frigate na BRP Jose Rizal, kasama ang USS Fitzgerald ng US Navy, HMAS Ballarat ng Australia at auxiliary ship HMNZS Aotearoa ng New Zealand. Alam niyo kung ano ang naratibo ng mga pro-China sa mga ganitong pangyayari? Maghahatid lang daw to ng gulo, maghahatid ng panganib sa Pilipinas. Yun ang naratibo nila para takutin ang mga Pilipino at hikayatin na tutulan ang ginagawa ng ating mga kasundaluhan na pakikipag-alyansa sa mga bansang to. Tutulan yung ginagawa ng ating gobyerno na magpapasok ng mga ganitong klaseng suporta dito sa ating bansa. Kasi nga mga kapatid, ang gusto ng China, harapin natin tong mag-isa. Kasi nga, kapag tayo lang mag-isa, alam nilang kayang-kaya nila tayo eh. Kaya pinipilit nila yan mga tol kung ano-anong palabok ang sinasabi nila sa atin para harapin natin sila na mag-isa. Yung problema nga hindi eh. Mismatch, no match tayo mga tol. Wag na tayo magpa-ano-ano pa magbulahan. Talagang hindi uubra yung ating sandatahan kung palakasan lang ng puwersa. Siguro sa tapang, oo sa tapang, sige papalag tayo. Pero hindi mga tol. Para tayong kumuha ng batong ipupukpok natin sa ulo natin pag ganun. Kaya nga ang ginagawa ng Pilipinas, nakikipag-alyansa tayo sa ibang bansa para magdalawang isip etong China na guluhin tayo, salakayin tayo. Kumbaga sa isang bully, hindi kanya gagalawin kapag nakita niyang may mga kasama kang mga malalaki rin na kasing laki niya. Diba? Yun ang reality. Pero tingnan nyo, ginagawa ng mga pro-China rito mga tol sa Pilipinas. Kung ano-ano sinasabi nila sa AFP, kung ano-ano sinasabi nila sa PCG, di ba? Ginugulo nila mga tol. Kaya nga ang kalaban ng AFP at PCG, hindi lang yung talagang mga mananakop eh. Pati yung mga taksil sa bayan, kalaban nila. Isa sa isinagawa ang personnel exchange kung saan sumakay sa BRP Jose Rizal ang ilang crew member ng Australia at New Zealand. Kabilang sa kanila ay ang may dugong Pinoy at Ilonggo na si Philip Penafiel na ngayon miyembro ng Royal Australian Navy. Wow. From a fellow Filipino to another, it's been an amazing experience. Everyone was very welcoming. It's one of the biggest highlights I've ever had in my career. I've been 8 years in the Navy and this is my first cross-decking experience. Very close to home. Sa cross-deck landing exercise, lumipad mula sa BRP Jose Rizal ang anti-submarine helicopter ng Philippine Navy at lumapag sa barko ng Australia. Bahagi ng anti-submarine exercise ang paglipad din ng mga helicopter ng Australia at New Zealand. Kabilang sa highlight ang refueling at sea, tampok ang auxiliary ship ng New Zealand at USS Fitzgerald. Isinagawa naman para sa BRP Jose Rizal ang replenishment at sea, kung saan gamit ang mahabang lubid ay ipinakita kung paano nagpapalitan ng supply sa gitna ng paglalayag sa karagatan. Manggigigil na naman mga pro-China rito. Nako, pasensya na kayo. Pasensya na kayo. Isa ito sa mga batayan natin ng pagiging interoperable with other navies, yung replenishment at sea. As we all know, malayo tayo sa mga refueling stations natin, and through the conduct of replenishment at sea, we are able to extend our endurance at sea. Sa gitna ng MMCA ay may mga namataang warship ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China na tila nagmamasid sa mga isinasagawang aktibidad. O sa mga pro-China, ito yung importansya na alam kong tinututulan nyo rin. Kaya kayo tutol na tutol eh. Kung bakit ayaw na ayaw ninyong nakikipag-alyansa ang Pilipinas sa ibang mga bansa. Kasi walang magawa yung sinusuportahan ninyo eh. Ewan ko nga bakit tinatawag nyo pa sarili nyo mga Pilipino eh. Tingnan nyo yung sinusuportahan ninyo, hindi makalapit. Diba? Hindi makalapit, nandoon sa malayo nakamasid lang. Pero kapag ka Pilipino lang ang nandiyan, kapag barko lang ng Pilipinas ang nandiyan, napakatatapang ng mga yan. Diba? Kulang na lang talagang palayasin tayo, hatakin yung barko natin papalayo. 5 barko ng PLA Navy ang namonitor, kabilang ang Loyang class destroyer, Jangkay class frigate,
at Dongjiao class surveillance ship. Sa isang punto ng MMCA ay bahagyang nagkalapit ang isa sa mga warship ng China at ang BRP Jose Rizal. Pero walang magagawa. Pinaka-nearest nila is 3 to 5 nautical miles sa Layo pa rin. atin. And nevertheless, hindi yun naka-apekto sa activities natin. Magla-launch tayo ng aircraft, kailangan natin ma-change ng course. And so, coincidentally na nandun sila sa course na pupuntahan natin. May tila drone naman na umaligi. Okay, so napanood na natin yan eh. Hindi naman alam kung kaninong drone yan. So alamin na lang natin yan sa susunod na pagkakataon. Pero ito sa ibang balita natin, nako, magagalit na naman mga pro-China rito. Lalong-lalo na kay Secretary Gibo. Eto mga kapatid, may panawagan si Secretary Gibo nitong November 2, yan, 2025. Ngayon lang to, November 2, 2025. May panawagan si Secretary Gibo, mga tol. Eto'y para lamang sa mga tunay na Pilipino ha. Hindi porket nagtatagalog totoong Pilipino, mga tol. Tandaan nyo yan. Like for example, hindi porket nag-i-English banyaga na. Eto, hindi porket nagtatagalog totoong Pilipino. Yung iba marunong lang magtagalog pero mga tol, hindi sila Pilipino. Bakit? Kasi hindi naman nila willing ipagtanggol ang ating mga bansa. Kahit nga sa pamamagitan lang ng salita at puso hindi nila magawang ipaglaban ang bansa natin eh. Eto mga tol, sabing ganito ni Secretary Gibo. China's planned creation of a nature reserve in Bajo de Masinloc poses a threat to smaller countries tulad natin, di ba? That rely on the resources of the area na umaasa lang mga kapatid sa mga isda, yamang dagat nung lugar na yon. Sabing ganon. Sabi rito ni Defense Secretary Gilberto Chodoro on Saturday, kahapon yon mga tol, we must kondenahin the unilateral declaration of nature reserve in Scarborough Shoal or Bajo de Masinloc which denies fisher folk of various countries the right to fish in what has been legally recognized as their traditional fishing ground. Sabing ganon ni Secretary Gibo Chodoro, kailangan natin magkaisa mga tol kundenahin etong unilateral o makasariling deklarasyon na gawing nature reserve etong Scarborough Shoal or Bajo de Masinloc na nagbabawal sa mga mangingisda ng iba't ibang mga bansa na mangisda dyan sa lugar na yan. No? Well, noong 2012 pa, hinaharang na ng China mga tol ang ibang mga bansa para makapangisda dyan. Sabing ganon mga kapatid, in what has been legally recognized as their traditional fishing grounds. Sabing ganon mga tol, Chodoro said during the 12th ASEAN Defense Ministries meeting ADMM in Kuala Lumpur. This to us is a veiled attempt to wield military might and the threat for use of force, undermining the rights of smaller countries and their citizens who rely on the bounty of these waters, he added mga tol. Bilang isang Pilipino, yung totoong Pilipino, ano ang masasabi mo rito sa sinabi ni Secretary Gibo Chodoro? Pwede ka magbigay ng komento sa ibaba, no? Pwede ka magbigay ng iyong sariling opinyon, ng sariling reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.